Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Alam nyo ba na sa panahon natin ngayon, karamihan sa mga nagpapatayo ng bahay ay ginagawa pa rin yung dating kaugalian na nagpapadaga sila ng dugo. At yan na nga ang kinagis ng mga sistema ng mga nagpapatayo ng bahay. Pero alam nyo ba sa pagsusuri at pag-aaral ng mga dalubhasa, lalo na yung mga punsonista, yung mga nagpupunsoy ng bahay o ng mga lugar, hindi pala maganda ipandaga sa itatayong bahay ang dugo. Anumang uri ng dugo ng hayop, pangkaraniwan na ginagamit dyan, manok, o yung mga kambing, at kung ano-ano pang ibang klase ng hayop. Pero yan, sa panahon natin ngayon na modelo at makabago, hindi na po yan ginagamit. At sa panahon natin ngayon, ang mga matatalinong nagpapagawa ng bahay ay nag-iimbita sila ng isang punsonero. Pinapupunsoy ang lugar o yung area para malaman kung ano ang sistema ng lugar na yan. Bakantil lote. Alam niyo ba, may mga pangyayari kasi na kaya meron tayong mga napapanood na habang tumatagal sila sa bahay na kanilang tinitirahan, nagkakaroon sila ng mga masasamang pangyayari na di umano ay may mga nagpaparamdam, may mga kababalagang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, ang isang bakanting lote, kapag nagkaroon ng masamang pangyayari sa lote na yan, at yan hindi nyo pinapunsoy, tinayuan nyo ng bahay, wala kayong kaalam-alam sa mga pangyayari, ayon, doon pala nagmumula yung mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng bahay. Kaya mas mainam, mga idol, kung kayo magpapatayo ng bahay, tumawag kayo ng isang punsonero. Ipapunsoy nyo muna yung area, yung lote na inyong pagtatayuan ng bahay para masuri kung ano ba ang nariyan sa lote na yan. Kung ano ang i-advise sa inyo ng mga magpupunsoy niyan, dapat lang nasundin nyo at siya nyong tuparin para wag na mangyari sa inyo yung mga nangyari doon sa mga ibang napapanood natin na nagkakaroon sila ng kasama sa loob ng kanilang bahay na bandang huli ay nabimirwisyo na. Kaya marami sa panahon natin ngayon, kung inyong mapapanood sa mga ibang mga video o sa ibang mga content na may mga bahay na naaabandonado, nauuwi sa haunted house. Oo, may mga building na gano'n ang pangyayari, abandonado. May mga lugar. Marami tayong napapanood sa mga video, sa mga YouTube na naaabandonado. Yung mismong may-ari ng bahay, hindi na makatiis sa mga kababalagang nangyayari sa loob ng kanilang bahay, sila na mismo nilalayasan yung bahay, inaabandona. Yung iba, binabalak ibenta, kung may makabili man yan, at nalaman ganun ang sistema, natitiwangwang din. At ang sabi nga, itiwangwang mo ng mahabang panahon para pero mali, lalong pupugaran ng mga masamang elemento at espiritu ang isang lugar na naaabandona, natitiwangwang. Kahit sa panahon natin ngayon, may mga building na live siya, gumagana, may mga tao, may nag-opisina, meron din sila mga nakakahalubilong mga elemento sa loob ng building at ng mga masasamang espiritu. Kasi nga, yung building na pinagtayuan na yan, kung may mga nakaraan yan,
at hindi alam nung may-ari ng building na yung lote na kanyang pinagtayuan may mga masamang nangyari at hindi niya ipinadaan sa punsoy kasi lalo yung mga naunang building, mga sinauna, hindi pa uso noon ang punsoy. Kaya ganyan ang nangyayari. Pero sa panahon natin ngayon, modelo na. Ang karamihan sa mga nagpapatayo ng bahay o building, pinapupunsoy ang isang lugar para nalalaman kung ano meron dyan. At kung meron mang mga elemento o anumang masamang espiritu na nasa lugar na yan, kaya yang itaboy ng mga punsonero, mga nagpupunsoy. Kaya nga, ang advice din ng iba na matapos ipunso yan, huwag nyo na itong padadagahan ng dugo. Oo. Kaya mas the best talaga nga pandaga, ang sabi ng mga eksperto, katas ng prutas. At huwag kayong gagamit ng katas ng prutas na maasim. Kagaya ng orange, maasim yan. O yung iba pang mga kahalintulad niyan. Ang the best na pang daga na katas ng ubas, number 1 na yung ubas. Yung mga matatamis na prutas. Ibe-blend nyo yan, kakatasin nyo yan, haluan nyo ng tubig. Yan ang magandang pandaga. Sa bawat poste, o ilan man ang poste ng bahay ng inyong ipapatayo, yan ang gagamitin nyo. Maging doon sa mga tie beam. Tapos, may mga ipinapayo ang eksperto na yung bawat poste ng bahay, baonan nyo ng 8 barya. Hindi mahalaga dyan kung magkano yan, kung piso man yan, kung 5 piso, 20 pesos, 50 sentimos. Importante, yung bawat kanto ng poste, ang bawat kanto ng isang poste, 4 na kanto yan sa isang poste. Ang bawat kanto, baonan nyo ng tigda 2 barya. Kasi 8 I-divide mo sa 4 yung 8. Diba? Tigda 2. 2, 4, 6, 8. Ganon. Kaya kung ilan man yung poste na yan ng inyong bahay na itatayo, huwag niyong kalimutan dagahan ng katas ng prutas. Huwag yung mga artificial na prutas, kagaya ng mga nabibili sa bote na liquid, huwag yun. Kailangan yung fresh talaga. Talagang sasakripisyoin nyo na yan, magpapablend kayo ng prutas na siya yung gagamitin doon. Pag napablend nyo yun, siyempre, ladagdagan ng tubig yun, haluan ng tubig. Yun ang iaano nyo paikot. Pero first of all, ipapunsoy nyo muna yung lugar na inyong pagtatayuan para malalaman nyo kung ano ang nasa lugar na yan. Para wag na mangyari sa inyo yung mga nangyayari sa kasalukuyan na inaabandona yung building, inaabandona yung bahay dahil may nakakahalubilo silang mga masamang espiritu at mga elemento na namugad doon sa lote na kanilang pinagtayuan. Yan. Kaya mga idol, sinishare ko lang sa inyo dahil kasi siyempre tayo bilang mga content creator, mga nagbablog ng ganito sa larangan ng serbisyo publiko at sa larangan ng social media, nais nating ibahagi sa ating mga idol, sa ating mga kababayan, sa mga subscriber at viewer, yung konting kaalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa ating pamumuhay. Ayon nga sa mga eksperto, pagka nagawa natin ng tama, yung pagpapatayo natin ng bahay, maganda ang pasok ng biyaya sa inyong tahanan. Ito pa, karagdagan. Kapag nagawa nyo ng dagahan ng prutas, yung paikot ng inyong solar na pagtatayuan ng bahay, ang kasunod niyan, yung mga barya sa bawat poste. Yung tie beam, kahit hindi nyo nalagyan yun, basta importante yung mga poste. Pagkatapos niyan, bago kayo mag-umpisa ng buhos, kung nadagahan nyo at nagawa nyo na yung iba, yung araw din yan, bago mag-umpisa ang buhos, magpakain kayo doon sa mga magtatrabaho. Pwede nyo rin ipang-imbita yan, mga kakilala nyo na parang seremonya, ganon. Magpapakain kayo. Dahil naumpisahan nyo sa masagana ang pagtatayo hanggang sa mabuo yung bahay, wala na kayong magiging problema. Kaya pala may mga construction minsan na
May nadidisgrasya, yung iba, may namamatay pa. Dahil nga doon sa pagdadaga ng dugo. Ang dugo pala, pag idinaga mo yan sa isang lugar, at may mga pangyayari sa lugar na yan, nabubuhay, lumalakas yung mga nariyang elemento. Oh. Tandaan nyo, anumang bakanting lote, lalo't matagal na panahon, bakante yan. Ang mga elemento kasi, o lalo't mga engkanto, o laman lupa, etc., kapag yan inanggaling sa kanilang mundo, lumabas sa lagusan, papunta rito sa atin, nakakita ng isang bakanting lote o bakanting bahay, kapag yan, napadpad yan, mamamahay na yan. At hindi na yan aalis dyan maliban ng merong marunong magpalayas o pumuksa sa kanila. Ganon yung mga yan, mga idol. Marami tayo nasasaksihan at napapanood sa mga ibang mga video na nakakahalubilo nila sa loob ng kanilang bahay yung mga masamang elemento at mga masamang espiritu. Pero para maiwasan nga yung ganyan, kung kayo magpapatayo ng bahay, ipapunsoy nyo yung area. Para malaman nyo at kung anong ipapayo ng nagpupunsoy, yun ang gawin nyo. Kasi pag pinapunsoy mo pala yan, yung area mo, sasabihin na magpupunsoy kung saan mo dapat ilagay ang kusina, saan mo dapat ilagay ang salas at yung dining. Tapos yung mga kwarto. Para pag pinagawan mo na ng plano yan, kung ano yung description ng nagpunsoy, yun ang sasabihin mo sa arkitekto na gagawa ng inyong plano sa bahay na ipapatayo mo. Pag yari na yung plano, ang sunod mong step, yun nga, yung magdadaga ka na ng katas ng ubas. Kapag naumpisahan kayo ng mga pundasyon yan, siyempre, lagi mong binibisita yan, dinadalaw mo yung mga gumagawa dyan. Yon. Pag nabuo na lahat, nakatayo na yung mga dapat itayo ng mga poste, nakahanda ng buhusan, dagahan mo na siya ng katas ng ubas. At yung 8 barya na ilalagay mo sa bawat poste. Kasabay yun nung pagdadaga mo ng prutas. Pag nagawa mo na yun, kasunod nun, magpapakain ka bago umpisahan yung kabuuan ng buhos. Siyempre, bubuhusan yan eh. Mga poste lahat, pati tie-beam, bubuhusan yan. Diyan sa pagbubuhos na yan, bago umpisahan yung pagbubuhos, kasabay ng pagdadaga mo ng mga prutas, katas ng prutas at saka yung barya, magpapakain ka. Papakainin mo lahat ng trabahador na magtatrabaho dyan. Para nga, sabi nila, na umpisahan sa masagana hanggang sa matapos masagana hanggang sa tirahan nyo yan. Kung yari na yung kabuuan ng bahay at tapos na, ready nyo nang accommodate o tirahan, ang una nyong ipapasok sa loob ng bahay kapag kayo lilipat, pangunahin na dyan yung Bible. Yan. Tapos, bigas, tubig, asin, lahat ng gagamitin sa pangangailangan ng loob ng bahay, sa kusina. Alam naman natin kung anong pangangailangan natin sa kusina. Pasok nyo yan. Yung Bible, ipasok mo sa kwarto ninyo. Tapos, pera. Yan ang mga importanteng ipasok nyo sa loob ng bahay bago kayo tuluyang tumira. At ang paglilipat sa bahay na inyong titirahan, huwag kayong lilipat ng patapos ang buwan. Unang pasok ng buwan, unang araw ng sanlinggo ng buwan pumasok. Alam mo, natapos yung bahay nyo, October. So, ready for accommodation na. November, lilipat kayo, nakatakda. Unang araw ng November. Yan ang pagpasok nyo. Yung unang isang linggo niya. Kung hindi man yung unang araw, unang isang linggo. Yun ang pagpasok. Una nyo ipapasok mga biyaya. Pangunahin na
yung Bible. Kasi pag yan ang unang nakapasok sa bahay nyo, walang masamang espiritu o ano na pwedeng pumasok dyan. At the same time, kung napunsoy na yan, wala na kayong poproblemahin dyan. Tapos, kung ano yung pinagbili nung nagpunsoy, gawin nyo. Then, pag nangyari na yan, tawagin nyo ulit yung magpupunsoy, pasurin nyo ulit yung loob ng bahay na inyong lilipatan bago kayo lumipat. Kasi may mga karagdagan ng mga nagpupunsoy na dapat nyong gawin. Kung gusto talaga nyo maganda at masagana ang pasok ng biyaya sa inyong tahanan, para pati yung buong pamilya nyo masaya, walang kaguluhang magaganap. Di ba tama? Yan mga idol, sinishare lang natin sa ating mga mamamayan, sa ating mga viewer dyan, sa ating mga subscriber, para naman magkaroon sila ng kaalaman sa mga ganyang bagay. Di ba tama? Tayo naman bilang mga vlogger, nakasanayan na natin ang naging kaligayahan na rin natin yung mag-vlog ng ganito na magbigay ng magandang informasyon sa ating mga viewer, ating mga subscriber at saka mga mamamayan. Kaya nga, ito inyong lingkod mga idol, sa larangan ng social media, patuloy na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Oo. Bagamat madalang tayong magkaharap sa ganitong mga pagbablog, binabahagi natin sa inyo yung mga dapat nyong malaman at matutunan. Ngayon, dumako tayo doon sa mga bagay na may mga pangyayari na kagaya ng mga napapanood natin na may nakakasalamuha sila sa loob ng bahay. Alam niyo ba mga idol kung bakit nangyayari yun na may mga nakakasalamuha kayo sa loob ng bahay na hindi nyo nakikita? At kapag dumawak na ang pangyayari niyan, magpapakita na rin yan sa inyo. Oo. Meron tayo napapanood, nagbibigay na ng sakit sa mga kasambahay, sa mga nasa loob ng bahay. Yan, bunga nga yan ng mga unang pangyayari na yung bahay na yan, halimbawa, nabili nyo yung bahay, hindi nyo alam ang kasaysayan kung ano, isa na yon. O kaya, kayo mismo nagpatayo ng bahay, yung lote na pinagtayuan, hindi nyo alam kung ano ang kasaysayan ng lote na yan. Kaya yan ang dapat, yan ang una nyong aalamin. Kung meron kayong bibiling bahay, binibenta sa inyo ng bahay, alamin nyo yung kasaysayan ng bahay na yan. O kaya, kung desidido kayong kunin yung bahay na yan, magdala kayo ng punsonero, ipapunsoy nyo yung loob ng bahay. O kaya, yung mga paranormal, para masuri yung bahay nyo na gusto nyong bilhin. Para naman, kung meron mga elemento na nariyan, masawata na. Hindi nyo na makakasama at makakahalubilo. Pero mga idol, ina-advise ko lang sa inyo na para magkaroon kayo ng idea sa sistema ng mga pangyayari. Ngayon, may mga pangyayari din na kaya nagkakaroon sila ng kasalamuha sa bahay. Halimbawa, ikaw, may pinuntahan kang lugar. Minsan sumasama sa inyo yan Sa lugar na pinuntahan mo, merong elemento na gustuhan ka, bubuntot sa inyo yan. Pag yan bumuntot sa iyo at nakarating sa bahay mo, nagustuhan yung loob ng bahay mo, yan na yan. Primero siya lang yan. Magdadala na makakasama niya yan dyan. Yun. Kapag kayan, ikaw may pinuntahang bahay o ano saan ka man nang galing, tatandaan mo, bago ka pumasok ng loob ng bahay mo, sa may pintuan pa lang, ipagpag mo ng 3 beses yung paa mo para hindi na siya makasama sa loob. Ano lang sabi ng mga eksperto, ng mga paranormal, yan ang magandang gawin ayon sa kanila. Ngayon, may mga kababayan tayo, mga viewer tayo na hindi naniniwala sa mga ganyang mga pangyayari. Hindi naman natin pwedeng saklawan yung kanilang kagustuhan. Di ba? Sabi nga, sila yon, kanila yon. Yung atin, advice lang at para naman makakuha sila ng idea. Kasi mga idol, ito inyong lingkod, nabanggit ko na sa mga ibang pagbibideo ko na hindi ako paranormal, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, pero
pagdating sa karanasan ng mga kababalaghan, nadaanan na natin yan. Kaya nga binabahagi natin sa ating mga kapwa kung anong ating mga nagiging karanasan. At ang the best nating advice sa kanila, pangunahin na ang itaas, ang tawagan. Di ba? Kapag mayroon kayo naramdaman sa loob ng inyong bahay na parang kakaiba, mula nung kayo tumira, wala naman siya dati, tapos nung bandang uli, may nararamdaman na kayo. Dalawang klase lang yan. Meron kayong kasambahay na nagdala dyan. O kaya, may nakaraan niyang tinirahan nyo na unti-unting nabubuhay. Ganun lang yan, mga idol. Kapag nakaramdam kayo ng ganyan, tumawag na kayo agad ng mga paranormal expert para masuri yung inyong sistema. Tandaan nyo, dalawang uri lang ang namamahay sa inyong bahay na makakahalubilo nyo. Kung hindi mga masamang espiritu yan, mga elemento yan. Pero mga masamang espiritu, hindi yan makagagawa ng mabuti at hindi yan makagagawa ng masama. Maaring magpapakita yan sa inyo. Imahin lang kasi ng mga namatay, kung sino man ang namatay sa bahay na yan, kung halimbawa, hindi naman yung sariling bahay yan, nabili yung ganyan, imahin lang yun, papakita sa inyo. Ngayon, kapag yan, namiminsala na, gumagawa na ng mga kababalagan, nagpapasarap bukas ng pinto, may mga pangyayari kasi, pati mga gripo daw, binubuksan, tumatagas. Hindi na yan yung imahin nung namatay sa bahay na yan. Elemento na yan. Kasi ang elemento lang ang may kakayahang magpagalaw ng anumang mga bagay at ang diablo. Kung hindi elemento yan, na nagpapagalaw at nagpapakilos ng mga bagay dyan, kung hindi yan elemento, diablo yan. Tandaan nyo. Kasi, ano man ang nasa loob ng bahay nyo, isa lang ang may pakanan yan, diablo. Pinaghaharian yan lahat yan. Ganun lang kasimple mga idol, pero kung malakas ang inyong pananampalataya at may pananalig ka sa taas, at malakas ang iyong loob, kaya mong palayasin yan. Oo. Kasi mayroong mga tao talaga na malakas yung tinatawag na body and soul niya. Oo. Lalo yung mga hindi naniniwala. Alam mo ang diablo, kapag hindi mo siya pinaniniwalaan, ano man ang gawin niyang milagro o ano dyan, hindi mo siya pinaniniwalaan, at nananalig ka sa taas, lalayas yan. Maliban na nga lang, kung yung mismong Panginoon natin, subukin ka, gaya ng ginawa kay Job, di ba? At huwag kayong maniniwala na ang diablo hindi nakakapasok sa simbahan o anumang gusali na pinagsasambahan. Nakakapasok yan. Kasi bakit? Sa trono nga ng Diyos, umaakit yan eh. Tulad ng pangyayari nga kay Job, di ba? Sabi niya, Satanas, saan ka galing? Ang sabi ni Satanas, nagparoot pa rito ako sa magkabilang panig ng mundo. Ang sabi ng Diyos, nakita mo ba lingkod ko si Job? Kung nakita mo siya, subukin mo siya, pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. O hindi ba sinubok ng diablo si Job? Nung nakita ng Diyos ang katatagan ni Job, sinuportahan siya ng Diyos. Nung nakita ng diablo naman na hindi niya kayang linlangin ito si Job, wala, tumakas ang diablo. Si Job lang ba sinubok ng Diyos at ng diablo? Maging ang ating Panginoong Jesucristo, sinubok ng diablo. Pinakitaan siya ng kung ano-anong mga ano. At sabi pa nga ng diablo, pinakita sa kanya yung buong sanlibutan. Sambahin mo lang ako, sabi ng diablo, mapapasay yung lahat yan. O, ano sabi ng ating Panginoon? Nasusulat, sa Panginoon Diyos ka sasamba. O, di ba? Anong ginawa ng diablo? Nung sinawata siya ng ating Panginoon, sumayas. Kaya pangunahin sa atin sa lahat ang ating Panginoong Diyos. O, kaya ang advice lang natin sa ating mga followers dyan, ating mga viewer, una na lahat, pagpaunan nyo ang taas. Sabi nga, unahin nyo muna ang kanyang kaharian at ang mga bagay na yan ay pawang idaragdag sa inyo. Di ba, tama? Ngayon, pagdating naman doon sa mga sinasabi nila mga multo, kaluluwa, na
humingi ng katarungan, mga espiritu, espiritu ligaw. Kapag Biblia ang susuriin nyo, labag yan. Kasi ayon sa Biblia, ang tao pag namatay, wala na siyang alam. Sabi nga, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Which is, tama. Datapot hindi alam ng mga patay kung ano na sila. Wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Kaya ang tanong, sino yung nagmumulto? Di ba? Lalang yan ng masamang espiritu. Alam niyo ang diablo, sabi nga sa Biblia, huwag kang papasilip ng butas, papasok yan. Oras na nasilipan ka ng butas ng diablo, ayan na yun. Ano ba ang sample ng mga butas na masisilip sa'yo? Halimbawa, dyan sa inyong bahay, may naramdaman kang hindi maganda. Tapos pumasok yung mga guni-guni sa utak mo. Ayun na yun. Kung ano iniisip mo, yun ang ipapakita ng diablo sa'yo. At yun ang nakakatakot. Pero kung malakas ang loob mo, pananalig ka sa taas, hindi yan makakapasok. Kaya sabi nga, huwag kang papasilip ng butas. Di ba tama, mga idol? Ngayon, doon sa mga, sabi nila, ako yung pinsan ko, yung kamag-anak ko, nagpakita sa akin. Ang tanong, siya nga kaya yun? Sabi sa Biblia, wala na siyang alam. Tapos nagpakita sa iyo, ang tanong, sino yun? Di ba? Idol, kayo makakasagot nun. Kasi nakalagay sa Biblia Di ba? At ang tao, tandaan nyo, binubuo ng 3 sangkap ang tao. Katawang pisikal, ito, kaluluwa, yun ang puso't damdamin, kaisipan, pakiramdam, lahat. At ang espiritu. Ang espiritu, yun ang kanyang buhay. Kapag binawi na ang espiritong pinahiram sa isang tao, ang tanong, may buhay pa ba siya o wala na? Wala na, di ba? Yung puso't damdamin at kaisipan, kapag wala ng espiritu na siya nagpapagalaw sa ating katawan, may pakiramdam pa ba yun? May pag-iisip pa ba yun? So, wala na rin, di ba? Kaya yung katawang physical natin, pag binawi ng Ama ang kanyang espiritu na pinahiram sa atin, wala nang silbi yung katawang physical. Patay, di ba? Kasamang namamatay ng katawang physical natin, yung kaluluwa. Kaya hindi totoo yun na may mga kaluluwang nagbabalik. May mga espiritong ligaw. Merong mga espiritong ligaw, pero masamang espiritu yun. Hindi na yun ang espiritu ng Ama. Bakit? Pag binawi na niya ang espiritu ng isang tao, nasa kanya na yun Hindi na muling magbabalik yun. Ngayon, sino yung espiritong pumapalit? Yun, espiritu ng diablo. Kaya sabi sa inyo, huwag kayong papasilip ng butas. Di ba? At yung mga elemento na nasa ating paligid galing sa kanilang mundo, may mga lagusan yan. Tandaan nyo, pag ang isang compound, bakuran, mapuno, isa dyan ang lagusan ng mga yan. At nakakatakot yung lagusan na yan kapag nasa loob ng compound mo. Bakit? May posibilidad na maglabas-pasok sa compound mo yung mga elemento, tulad ng mga engkanto, mga laman lupa, etc. Di ba? Yan mga idol, binabahagi ko lang naman sa inyo yung mga sistema para kahit paano magkaroon kayo ng kaalaman. At yung mga veterano natin dyan, mga ghost hunter, ghost explorer, malimit ko nang ring i-advise sa inyo, mag-iingat lang kayo sa inyong ginagawa dahil ang ginagawa nyo ay hindi biro, mapanganib. Kasi alam ng diablo na darating kayo doon sa inyong pag-i-exploran. Nakahanda siya, kaya kayong darating dyan, dapat handa rin. Anong paraan para makapaghanda ka kung ikaw ay isang exploration? Sa bahay pa lang, humingi ka na ng patnubay sa ating Panginoon. Nagabayan ka sa buong panahon ng iyong pag-i-explore. Kami mga ginagawa ng ating mga idol, kagaya ni Idol Master Gala. Di ba? Walang nagpapakita. Although may nagpaparamdam, pero walang nagpapakita sa kanya. Si Adventure Ducks, marami na ako napanood na kanyang mga pinagbablog. Walang nagpapakita. Ultimo pinaka-hunted na lugar, pinaka-nakakatakot na lugar, wala. Yan ang mga malalakas ang pananalig sa taas.
Sabi nga sa Biblia, sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo? Yan ang lagi niyong tatandaan, mga idol. Di ba tama? Ang ka man pumaroon, kung kasama mong ating Panginoon, wala kang magiging problema. Di ba? Dahil siya ang may pangako. Kasama mong Panginoon, ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Diyos. Gaano man ka-creepy yung lugar na pupuntahan mo, na pag-i-exploran, saan damakmak man ang diablo na nandyan, hindi ka magagalaw. Lalo na doon sa mga idol natin na may kakayahan, may mga taglay na pansarili. Bago kayo umalis, ipanalangin nyo, isama nyo sa panalangin yung inyong taglay na palakasin. Maging mabisang kasangkapan yon laban sa anumang uri ng inyong daratnan sa lugar na yan. Di ba? Tama? Pero sana nakabahagi ako sa inyo ng mga dapat nyong malaman. At kung meron pa kayong gustong malaman, magtanong lang kayo, lagay nyo sa comment section para matalakay natin. O kung meron kayong mga gustong katanungan at meron mga comment, lagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. O bueno, pansamantala, nagpapaalam na ako sa inyo dahil oras na ng pananghalian. Ang inyong lingkod, manananghalian muna. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod si Boyet ng Vlogs TV ay nagpapaalam. Paalam!